mga tao talagang nakatikim lang ng konting pera at kaunting ginhawa, akala mo kung sino na mataas ang tingin sa sarili. Hindi marunong lumingon sa pinanggalingan at masakit magsalita sa mga taong minsang naging kalibel nila. Tandaan, ang yabang at pagmamataas ay may katapusan at darating ang araw, babagsak ka rin sa lupa na dati mong tinatapakan. Sa galing mo magdala ng problema, akala tuloy ng iba ang ginhawa ng buhay mo, hindi nila alam sa likod ng mga ngiti mo. May bigat na halos hindi mo na kayang buhatin, pero pinipili mo pa rin tumayo, ngumiti at magpatuloy. Kasi alam mo, wala namang ibang lalaban para sa'yo kundi ikaw din. At sa bawat araw na lumilipas, natututo kang maging mas matibay. Dahil kahit pagod ka na, pinipili mong lumaban kaysa sumuko. Ang tao, kahit walang pinag-aralan, may halaga, may talino, may galing. Hindi lang nasusukat sa diploma ang tunay na talino, kundi sa puso, sipag at kabutihan. Maraming ang may tinapos pero kulang sa respeto. Pero ang taong may malasakit, yan ang tunay na may aral ng buhay. Kaya wag mong maliitin ang sarili mo, ang dignidad at talento mo. Hindi yan kayang agawin ni numan. Kung binigyan ka ng Diyos ng problema na kasing laki ng barko, huwag kang mag-alala dahil bibigyan ka niya ng solusyon na kasing lawak ng dagat. Manalig at magtiwala ka lang, lahat kaya mong lampasan. Walang taong malinis, lahat nagkakamali at nadadapa, pero may pagkakataon pang magbago at gumawa ng tama. Kaya wag po natin ugaliin ang manghusga sa ating kapwa dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang storya at pahina. Wag manghusga sa kapwa sa anumang estadong buhay nila. Bukas makalawa, hindi natin namamalayan. Mas may magandang kinabukasan pala na naghihintay para sa kanila. At ikaw naman ang lulubog mula sa kinatatayuan mo. Kaya sa halip na manghusga, magbigay ng motivation sa kapwa para pare-parehong umangat sa buhay. At huwag kalimutan ang Diyos kahit ikaw ay may narating na. Sa magkakapatid, normal lang ang away at tampuhan. Huwag lang sanang pairalin ang pride. Matuto tayong magpakumbaba. Mali ka man o tama para ang samahan ay hindi masira dahil sa huli, kapatid mo pa rin ang tunay mong kakampi. Signs na mataas ang pride ng isang tao. Kung may kasalanan siya, hindi niya to aaminin. Siya na nga yung mali, siya pa yung galit. Kahit hirap na siya, hindi pa rin niya hihingi ng tulong mo. Hindi niya matanggap na mas nakakalamang ang ibang tao sa kanya. Lalo na kung ini-small niya ito. Hindi siya marunong mag-sorry. Huwag kang masyadong mag-post sa Facebook na parang mukha kang mayaman dahil naaasar lang yung mga taong inuutangan mo na hindi mo pa nababayaran. Iloob ng Diyos na maranasan natin ang maraming pagsubok sa buhay. Ang mawalan, masaktan, magalit, magkamali at magkasala. Hindi upang wasakin ang buhay na kaloob sa atin, kundi ang matutunan natin ang magpakumbaba, magpatawad, umunawa, magbigay, malasakit at magmahal ng lubos. At sa bawat pagsubok na ating napagtagumpayan, kaloob nyo ang iba yung sigla at pag-asa upang harapin ang hamon ng bukas kasama ng Diyos. Kung mabait ka sa ibang tao, sa kaibigan, katrabaho, mas lalo mo dapat ipakita ang kabaitan at pag-unawa sa asawa mo. Siya ang kaagapay mo sa lahat sa buhay. Hindi lang siya partner sa masayang aram, kundi kasama mo rin siya sa bawat pagsubok. Kaya kung may pasensya ka sa iba, doblehin mo sa kanya. Kung may oras ka sa iba, unahin mo siya. Alam mo ba kung bakit nauuna ang A sa B? Kasi mas mahalaga ang attitude kesa beauty. Bakit kapag tatay ang napagod, walang nag-aalala? Pag ang tatay napagod, wala lang. Pag ang tatay nagalit, masama na. Pag ang tatay nagpahinga, tamad. Pag ang tatay nagkasakit, nag-inarte lang. Pag ang tatay humingi ng time sa asawa, OA. Pag ang tatay bumili ng gamit, gastador na. Wala nang ang day off, wala pang sweldo. Pag-intindi at pag-unawa lang naman ang gusto naming mga tatay. Masaya na kami doon.
Kumustahin nyo naman kami, napapagod din kami. Kaya pala nung bata pa tayo, kahit ayaw pa natin, tinatawag tayo ng nanay at tatay. Halika na, kumain na tayo sabay-sabay. Noon, hindi natin alam. Akala natin simpleng hapunan lang, simpleng ulam, simpleng tawag, simpleng upo sa lamesa. Pero ngayon, habang tumatanda tayo, unti-unti nating naunawaan. Hindi pala pagkain ang pinagsasabay nila, tayo pala. Kasi darating ang araw na may kanya-kanya na tayong buhay, may trabaho, may sariling tahanan, may sariling pamilyang aasikasuhin. At ang hapagkainan na dati ay maingay, unti-unting tatahimik. Kaya pala nila tayo pinipilit noon dahil darating ang araw na mamimiss natin. Ang upo, ang bakante, ang tawanan, ang simpleng kumain ka na ba anak? At sa dahan-dahan na oras na dumadaan, mapapabuntong hinga ka na lang na sana kahit minsan pa, kumpleto ulit tayo sa iisang mesa.